Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga biyan, welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ano kita karon sa Webes, Agosto 7, 2025. Hindi na mabiyan ang labing una sa apatanan ka Webes karon nga bulan sa Agosto 2025. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces of Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong atanan. Hinatambay man natin sa isa kabayad-ayad nga aga ang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpangalagad. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sinusoan sang inyong radyo sa buman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa atong pagparagad subong iya nga aga, istoryahan nato ng pagparagtag sang Philippine Crop Insurance Corporation sang indemnity sa mga mangunguma kag mangisda sa Western Visayas nga apektado sang mga kahalitan mula sa pagpameste, malawig nga tag-ilinit, kag patinasang habagat. Kag aton nga pamatian mga biyan, ang parugyan sa Philippine Crop Insurance Corporation sa mga kauturan naton patugtog karon, wala pa naka-file sa sining notice of loss for them to be entitled nga makabaton sang indemnity check. Nasiplatan naman mga biyan ang pila ka mga balita nasyonal. Kahapon mga biyan, ginanunsyo ang pagsuspende ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa tanan nga rice importation for 60 days beginning September 1. Inbayag ni PCO Secretary Dave Gomez. Natuyuan sini nga maprotektahan ang tanan nga local farmers alin sa marubo nga presyo sang palay sa tion sang karon nga harvest season. Ang presidente nag-issue sang direktiba
Tapos man ang konsultasyon sa mga cabinet members sa sidelines ang iya 5 kadlaw nga state visit sa Pungsod, India. Kag kasunod man sa nanging rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Hangot sini mga biyan nagpangalagata sa mga pahayag. Kaya isa sa aton sining nakuhaan sang pahayag sa sining pag-suspende sang rice importation si Sir Henry Boy Doliguez sang kamapat dito sa patnungon ng tike. Sa iya madamo gid ka salamat kay PBBM kag sa Secretary Laurel sa ila sining desisyon nga dumilian ang pag-import sang bugas. Sa iya dako nga bulig ini sa lokal nga mangunguma. Tungod sa pagbawal sang imported nga bugas, mangin mataas ang presyo sang ila sining ani kag mahatagan balor ang ilang produkto. Subong yara na sila sang motibasyon sa pagpaayo pa sang ilang produksyon. Dugang pa niya dako nga bulig ini sa ilang income kay mas mabakal na ang local rice kung wala na sang imported. Kag mahatagan man sabat ang kinahanglanon sa ila pamilya kag mayara na sang paglaom para sa mas masanag nga buwas damlag. Samtang sa iban panaton nga balita, suportado ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ang pagsa publiko sa bugos sa proseso sa paghanda sa national budget. Tubtub sa ini ang mangin isa kalayi o kung mangin isa ka General Appropriations Act. Suno kay Sec Mina ang tanan nga bahin sa budget process halin sa budget call, submission sa budget proposal sa mga ahensya sa DBM, budget deliberation sa House of Congress. Tugtog sa mga hearing mga biyan sa Bicameral Conference Committee kon BICAM kag ang formal nga pagsalayi sa proposed national budget pinagi sa GAA ang dapat mapaintindi kag mapakita sa publiko. Sa itong Hunyo 20, 2023 na institutionalize ang PHOGB pinaagi sa executive order nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ini ka konkreto nga tikang nga nagapakita sang seryoso nga pagtutok sang administrasyon sa pagpabaskog sang transparency, accountability kag pagpalawig sang citizen participation sa gobyerno. Samtang una pa lang adlaw sang iyang pagpamuno bilang tigikom sang DBM, isa sa mga gindusod ni Sec Mina ang obra sang isa ka open government o kung gobyernong bukas, tapat at eksklusibo para sa lahat. Bilang chairperson sa Philippine Open Government Partnership, ginpangunahan man sang tekniko mga advokasya nga pasangkaron ang partisipasyon sang publiko sa pagtukod sang pambansang budget o kung ang national budget ng mga pulisa sa gobyerno. Sa itong Pebrero karon nga tuig, madilalag-on nga ginhiwat sa Pilipinas ang Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. Dito ginpaambit ang nanuay-tuhay nga proyekto kag inisyatibo nga nagatuyo nga pabaskugon ang open government pinaagi sa OGP Challenge. Pila sa mga pungsod sa o kung pila ka mga syudad sa pungsod
ang aktibo nga nag-upod sa sining OGP Challenge. Nagipladari ang Quezon City, Baguio, Bula, Udyogan, kag South Cotabato. Nalunsay nagduso sang local open government program sa ila tagsa ka komunidad. Nagpanawagan man si Secretary Mina sa nalaytuhay nga ahensya sang pamahalaan hindi lang sa ehekutibo kundi pati na sa legislative kag judikatura nga mag-upod sa kampanya para sa transparency kag open government. Kitman sa mga ginduso sang Tiglikom ang pagsalayi sang right to information o kunang RTI bill sa Kongreso sa kahagna nga nagatuyo at agang kusog ang kinamatarong sang kada Pilipino sa hustong informasyon para makaubra sang maalam nga desisyon kag matutuod nga pagpakigbahin sa istorya sang pungsod. 9:18 sa aga. Samdang angot sa rice importation mga biyan, ginakabig sa Department of Agriculture nga isa ka mahinalungon kag kalkulado nga tikang ang 60-day suspension sang rice importation. Nga ginapatuman nga kung natalan ay patuman sugod Setyembre 1 bilang sabat sa panghangkat. Kadalasang marubo nga presyo sa palay nga ginatubang sa mga lokal nga banghuma. Sino kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang desisyon nga ini ang naghatag sa madasig nga sabat para maproteksyonahan ang pareho nga magsaka kag mga bumalakal. Sa baylo nga pasakaon ang taripa sa imported rice yung pili sa gobyerno kay patuman ang import freeze nga mahimo man nga balis karon kung kinahanglanon. Sakop sang suspensyon ang whole milled kag regular milled rice. Samtang hindi naman lakit diri ang fragrant kag basmati rice. Igapatuman ini isang tuman sa gahom na kinatag sa Presidente sidalom sang rice tarification law para pabasugon ang lokal nga presyo sa tiun sang tig-alani. Sa report sang DA, may mga lugar kung diin manubok ang buying price sang humay. Kaya lang sa 8 pesos kada kilo. Tamaan ini kanubok kung ikumpara sa masaming nga gastos sa produksyon. Samtang apisa sa pinakarekomendasyon ng DA, kapasakaon ng rice tariff halin sa 15%, tubtob sa 25%, tubtob sa nangin na 35%. Kina paiway anay ini para tunan sang husto ang epekto sang suspensyon sa presyo sang palay. Gin pa siguro naman sang DA nga subaybayan sini ang epekto sang temporaryo nga import ban para makatukod sang batay sa datos nga desisyon may kaangtanan sa taripa. Tiyan man sang tika nga ini na siguraduhon nga may balanse nga proteksyon ang mga manguma kag abot kaya nga bugas para sa mga pumuluyo. Sa ibang panatong nga balita nasyonal, alas 8:30 sang aga sa New Delhi, India, kag alas 11 sang aga sa Pilipinas ang oras ang pagbiyahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. padulong sa Bangalore para sa ikaduha nga bahin sang state visit city sa India. Kalauman nga mag-aabot ang PR-001 sa Kempegowda International Airport alas 11 sang aga sa Bangalore kag alas 2:30 sang hapon sa Maynila.
Base sa schedule sa presidente, lunsay business engagement ang nakaschedule sa aktibidad na ginalakipan sa Philippine-India Business Forum, business meeting with Aison Group, at isa pa ka business meeting with Tata Group. May kasunod pa ining business engagement sa business meeting sa NEF Plus. Magpadulong sa Baban Kamakata kundiin magapakikita ang presidente sa gobernador sa nasambit nga probinsya. Dito hatagan sa Bangko Dinner si Pangulong Marcos nga pagpapagbalayan naman sa gobernador sa Kamakata. Ulihin nga balita sa aton unang batch ng National News. Nagbalik na ang kapagsig sa sektor sang agrikultura sa ikaduhang quarter sang tuig. Ini sandig sa pinakuling nga datos ang Philippine Statistics Authority nga pamatuod aniya nga yara sa husto nga direksyon ang mga pulisa nga ginapatuman sang Department of Agriculture. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 5.7% nga pagsaka sa balor sa produksyon sa agrikultura kag pagpangisda naglabot sa 437.53 billion pesos ang resulta sa epektibo nga programa kag interbensyon sa gobyerno. Ini ang baliskad sa 3.2% nga nabalag sa kaparehong nga panyempo sa dun nagdigad nga tuig. Ini nakadako nga amot sa pananom nga nagtaas ang 11.3%. Samtang nagsakamaan ang produksyon sa palay kag mais sang 13.9% kag 27.3%. Nagsakamaan ang poultry sector sang 7%. Apang nagnubo ang livestock output sa 5.9%. Ang fisheries ang 4.2%, pangudman sa pagnubo sa hog and fish catch. Ginpunto ni Secretary Chu Laurel na importante ang parang reforma kaangay sa pagbag-o sa Rice Tariffication Law kada pahatag solusyon sa mga animal diseases kada paghatag pondo sa infrastruktura kag panalawsaw para mapabilin ang positibo nga trend. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik. Update coming from PCIC may kang tanan sa pagparagtag sang indemnity check sa mga manguma kag mangisda sa Western Visayas. Aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumunaw sa bintana and listen to his love song.
Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, or devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 na sa aga. Sa po nagapamatiga mo sa pagbakalagad sa programa Balita, Isyu Kigban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, nagsugo na sa pagbaragdag sa indemnity check ang Philippine Crop Insurance Corporation sa balor 241.4 million pesos para buligan ang masobra 49,000 ka mga manguma kag mangisda sa Iloilo Province kag iban pa nga mga lugar sa Western Visayas nga nag-agong siyang kaperdian bangod siyang halit dala sang bagyo ang tag-ilinit kag pagpameste. Gina-interview naton mga abyan ang OIC sang PCIC Western Visayas kag hepe sang Administrative and Finance Division si Ma'am Alicia Arnaldo. Kagyari ang pahayag ni Ma'am Alice angot sa aton sini nga pagpakigunon-anon may kang tanan sa ila sini nga mga pagtingwa para buligan ang mga apektado nga mga mangunguma kag mangisda sang Western Visayas. Ma'am Alice, good morning. Ma'am, kamusta ang inyo sining pagpanagtag karon sa indemnity check sa mga miyembro o mga mangunguma nga narehistro under RSPSA kag nakapa-indemnify sa PCIC? Okay, ang atong dala na latest update on that, no? Kaya from July 25 na era kita nga mga checking na ready na for distribution. Ang total niya sina 12,950 with a total indemnity of 48,440,000, no? More or less. Now, of that, sa subong, as of August 6 yesterday, I think, as of yesterday, nakapanagpag na kami sa 6,046. Diba? Kasi last time to last week, 12,950. Nakapanagpag na kami sa 6,046. Ang total indemnity na is 10,645. Pero, ongoing pa. Kaya nagkasululod pag yun naman, no, mga ready na naman na sa for check distribution. Kag sige ang amon na distribution. Weekly na daily gaguluwa na din schedule na namon. It's not only in Iloilo, but the whole region 6. Kung lang tawin mo sa amon nga gani ng Facebook account ni Aran, kami na din napang-post kung sa diin na kami nakapanglambot sa pang distribution check. Kaya ang target naman is as much as possible. Atong 12,950 na on hand namon last week na ubos na siya namon in a week's time or 2 weeks time. Maximum na gitna. Amo na siya, sir, ang amon siguro na gina-fast track kasi balaan man namon na sinangan na sa mga farmers. Kag nadusulod naman abi, mga pag-uon naman eh. Nadusulod naman ng mga notice of loss natin na bagyo na gid ang cost na yung latest na balahan mga bagyo. I-fast track man na nakong bayaran naman na namon sila. Kinanglan, ang target namon, third week or up to fourth week, ang mga nasa lantas ng bagyo, mabayaran namon. Amo na siya ang among target subong. Ma'am, as we speak, ang ining number nga ginhatag mo, ma'am,
na-include na ni ma'am ang mga recent victim of habagat, ma'am, nga ginpalala sa bagyo. Yes, all of this. Ang ilang latest na nato ni ara na da portion na nga mga club, nga portion na dira ara na da. Although siyempre ang majority of that mga test and disease pa na siya. Sa mga sa buong July, ina siya no July. Dala na da ang halin sa May, June na gagawin pang-adjust kay test and disease na siya. Pero nagtag na natin July sa August. Ongoing ay amo na ganun dahil sige ang niya pang panagpag. Ang tanan, amo ginamon target ang subong nga ang tanan na napituhan ni Crisel, ni Dante, kag ni Emo, dapat nabayaran na sila. Pero remember bala sir, ang iaara abi kita sa nila tawag na period mo. Kung nag-start si Emo, nag-start ang aton sa 6-17, concept na siya sa aton ni Crisel, nag-peak na siya sa 24-25. July na ha. So in those weeks, 9 days na siya nga sige-sige na apektado ato mga farmers, flooded na sila. After that, umpisa sa 28, hasta pa na siya sa August 14. May chance pa na si farmer na maghatag sa aton sa ila. Magpabalo sa aton. Ang damage sila sa bagyo. Kaya ang atong regulatory period para sa bagyo, basta typhoon ang cause of loss, si farmer, natagaan siyempo 20 days after ang pag-igo sa bagyo. So, yung tagaan naman sila hasta pa August 14. So, meaning to say, sir, sige pa amon kamaton subong. Ma'am, ang inyong numero, ma'am, covered ba ni ma'am pati ang Negros Occidental? Yes, sir. Kaagid ang amon na opisina, the whole region 6. So, tanan? Antique, Capiz, Negros. And for this batch, ma'am, no, tanan nga probinsya, ma'am, may pangkatuan ang PCIC for the distribution of indemnity checks, ma'am. Yes, sir. Per municipality ang amon na distribution. Kami nagkadto sa municipality sa schedule nga namon. Kaya hindi na kami as much as possible, hindi na kami ganit gusto nga magkadto sa among opisina si farmer. Kaya mamilipit na sila, sir. Mamilipit na sila. So ang binobra namin, kami na schedule, adlaw-adlaw may gagawa nga grupo. May adlaw-adlaw man ang atong mga underwriters, ang atong dala nga opisina, may naka-in charge na tabag natin sa ila, underwriters namon, may mga adjusters na in charge. Sila na ang nagakadto man dito sa ilang munisipyo, dala-dala man na nila ang check. Kaya kung ginagmay naman lang, sila na lang nakatawag na si farmer. Kag nakadto naman na si farmer sa aton na DA nga counterpart sa munisipyo. Ito na nakadto ang farmer. Pero sa Sibungan mass distribution, kami certificates kalabot kami mga 500 ka checker, sa isa ka lugar, 200, muna bala. Ikinala na mo na i-fast track para makadto si farmer. Hindi na siya hindi na siya magpalibog na makadto sa among opisina. Dito lang sa amon na schedule na dates. Ma'am, in that case, no, just in case given to may scheduled payout or the distribution, of the indemnity check, and the moment na hindi available ang farmer, what will happen, ma'am? Okay, muna siya. Alam ako ang chief sa admin and finance. Di ba niyara kita sa checking na nag-stay na siya 6 months. Si bangko, basta ika-5th month na, hindi na siya halos magbatong. So, meaning to say, may 4 ka bulan si farmer para maka-inka siya i-check. Now, may kaso din man, subiran ka kahapon, ang sa maasin, nagpanglibot sila ito nagkabakwan, halos din ng ati, hindi na siya maubos, sir. So, mabrahaw na, ang mabili na, i-schedule na siya, kag patawag naman na ulit si farmer. Up to the 3rd attempt na siya, sir. Tinatawga na siya, basta may telephone number, tawga na siya namon, then, sir, mo check ka, nakaschedule kami sa amon na date. Pero may cases dyan na hindi ka dyan kaabot si farmer. So, ang inuwi na yan ni farmer, so hindi na yan nakuha sa amon. Kaya tabalo siya nga may check siya, makontak na siya sa amon, kaya nagkatuloy sa opisina. Pero,
ako yung personally gahambali ko sa ila basta mag-contact mo si farmer kag malayo si farmer kita yung mag-deliver sa checklist sa iya. I see. Galing sa ang problema api kaya ato man abi nga farmer kis ang magtulaw pag tawgon na ganit sila nakalipat sila yung schedule sila for checklist revision. I see. Mula, oo. Ang reality na ito sa field app. Pero we do our best na ma-serve din natin ng ating mga client. That is commendable that you are doing your best. Hindi na mabudlayan mismo ang mga bunga. Kamu na mismo nagpalapit sa ila. Oo, sir. Kaya naman, uy, dito mo na yung magkanto balado rin ma'am para sa ako kundi nga, mamaling pa ko na ma'am sa norte nila. Alas 4 pala ko magaling sa bako gani mga nagkanto ka gid sa opisina man. Nung schedule man kami dito. Tigal si sabton ka man nila kinahanglan na binamon na mabakal na kami sa abono. Ako na. Gina-accommodate na siya naman. Yes, ma'am. Ma'am, clarify ko lang, ang ining indemnity checks, ma'am, may mga exclusive na naman for crop insurance o may mga machineries man kita, ma'am, naging panagnan? Ay, ang among programa, ang inyong na-check ni pala nato, no? Asa sibong nga ang programa atin ni PCA is not only drives corn eh. Mayara pa kita livestock. Mayara man kita, ang tawag nila na pamangkat ng machinery, mo na siya ang non-crop nato ni insurance. Yung fisheries pagid kita, no? Kag may high value crops. Cover man namon gani, pati ang concert, pati ang livestock farmer. I see. Ang ADDS, no? ADSS, accident na. Ayun. Dalaman namon na. Tapos may ara pa din kita. Ang accident na iya, ADSS na purely accident lang na siya kung nabisgrasya siya. Pero may ara kang isa, although as actually ang balayran, inaya covered na siya kapit masakit, EPP, tawag namon. Pero may ara pa din siya kita. Kung may mga loan bala sila, kay partnership kami sa land bank, sa agri-sensor nila, sa mga co-ops, may mga loan na sila. Gina-cover na sa loan repayment plan natin. And ma'am, lastly siguro ang imo sininga mensahe sa atong sininga mga pagubad at until now, no, wala pa nakabaton o kung wala pa nakasumite gali sa ila sining nga mga notice of loss. Ang atong dala mga farmers may agad sa inyo tanan, no, ang hindi kita dala malipat na kung si PCIC may obligasyon sa inyo na pagbayad sa pag-service sa inyo, may obligasyon ng mga farmer para mapabalo si PCIC. Kaya si PCIC, hindi man na iya kabalo kung na-damage na kamo. So, importante good na obligasyon nyo na iya report kay PCIC. Pagkatapos ng report, bantayan nyo kung makadtuan na kamo. Kung hindi ka na makadtuan dayon, kaliyog lang, pwede nyo na iya makadtuan ng inyong Department of Agriculture to verify kung ano natabo. Kaya obligasyon nyo na mapabaluman nga ay wala pa ko yung nakadtuan. Now, next pa yun. Obligasyon nyo na ay nakadtuan na ko nga wala pa ko mabayaran. Now, obligasyon nyo na mapabaluman sa amon para kami mismo, ano na namon mo, mabalaan namon, ay na wala na siya mabayaran na ano natabo na bala. Diba, kung may mga violation siya na wala pa niya mabaton, reason for denial na akin mo mga kita bala sina ng mga reglamento. So that's the good na obligasyon sa ating mga farmer. Pabalaan lang kami sa PCIC. Hindi lang bala nga magtulog-tulog sa buda. Tapos ito kalabot na bala sa punto na nakalabot na yun sa babaw na kami di sa dalong, kami di sa region ng frontliner. Wala kami nakabalo. Kami kalit na nga kaso. Sa kadamuan dala, sir. Imagine na ang nabato na sa Subo, as of July, notice of loss na January to June, notice of loss pa lang na sobra na 80 mil, sir. More than 80,000 ang nag-report sa amon na may notice of loss sila. Siyempre, may mga cases kita na, mag-realize that's the reality. Kamay pa na, sir, ang 80,000. Tuod ginaya, amo na kadamo ang amon ng box ng trabaho, mag-nabatin ang PCIC. Oo, sir. Ma'am Cecil, for sure, may ginadalian mo kamusubong, ma'am. Madamo kita salamat. Again, thank you so much for giving us your time and information. Oo, madamo salamat. Good morning, Masa Tanan. There you have it, mga biyan. Si Mama Alicia
Arnaldo, ang Chief ng Administrative and Finance Division sa PCIC Western Visayas kagaron OIC sa nasambit iyang opisina. So ginatinguan gid no sa PCIC nga madulong sa madasig ang ining mga indemnity check sa mga mangunguma nga apektado kag nahalitan sa pagpameste, malawi nga tag-ilinit kag subong no ang pila ka mga manguma nagreklamo man bangod sang epekto sang habagat kag ginpabaskog sang Bagyo Krising, Dante kag Emo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:47 sa aga. Sa singa oras igapamati nato no ang isa sa mga video nga natipon sa DA Western Visayas sa sining pagparagtag sang indemnity check sa pila ka mangumuha diri sa aton nga rehiyon. Ayun mga biyan ha, balikan na nato ng ining material nga gin-prepare sa DA Western Visayas angot sa pagpasalamat sa isa ka mangunguma sa iya sining nabaton nga indemnity check pinagiman sa programa sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC. Samtang sa pa naton nga balita mga biyan. Ibo nga masuportahan sa national budget sa Pilipinas ang priority projects ang administrasyon tubtob sa masunod nga 3 ka tuig. Inisunod kay President Ferdinand R. Marcos Jr. kung magamit sang gusto ang pondo sang pumuluyo. Kag wala sang makalusot nga anomalya. Sa ikaduhang bahin sa iya sining PBBM podcast, pabutyag sang presidente nga sa tunga sa madamo nga nagaparayong programa sa gobyerno para sa mga Pilipino kaangay sang benteng bigas meron na ang 50% discount sa tren kag ang zero balance billing sa government hospital nagapabilin nga bastante ang pondo sang gobyerno. Ang kailangan lang masiguro suno sa presidente nga ang pondo kag kwarta sang pungsod ang magamit sa mga proyekto kung sa diin kinalauman ini. Samtang sa aton nga balita lokal. Ginapatutugan ng Department of Energy kung DOST Secretary Sharon Garin ang mga planta sa Visayas matapos ang pagpasaka sa mga yellow alert status. Saro sa Tiglicom, ginmaduan niya si Energy Undersecretary Mario Marasigan nga natutugan ang mga power plant bangod sa ginakangawaan nga pagluntad sa power outage. Dugang parigarin padayang niya nga bantayan ang estado ng supply sa enerhiya kag iyang ginalauman ang full cooperation sa mga power generation plant sa DOE. Diwat naman nga ginpasiguro sang Ilongga nga Tiglicom nga on top of the situation ang ila ahensya sa nasambit nga problema. Samtang nakapalabot na sa masobra 90 milyones pesos nga balor sang humanitarian assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga lokal nga panguluhan kag non-government organization sa mga apektuhan nga pamilya sa Western Visayas bangod sa Southwest Monsoon kung habagat nga gin-enhance sang bagyong Krising, Dante kag Emong. Sa 90 milyones pesos nga assistance nakapalabot ang DSWD6 sang masobra sa 73 milyones pesos. Nagip sa ginhatag sang regional office ang family food packs
kag non-food items. Naglabot naman sa masobra 171,000 ka pamilya ang apektuhan sa habagat nga gin-enhance sa mga naglabay nga bagyo. Sa karon, may 4 ka pamilya ang nagatiner sa sulod sa evacuation center kag may 2 ka pamilya ang nagatiner naman sa ilang mga himata o kung kakilala. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Kagamuyan to ang mga balita na tipo naton sumuadlaw sang Webes, Agosto 7, 2025. Sa kalagi lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo lang inalagad, JP Hermas. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo